Okay? Yan po ang ating topic. Teksto, pakibasa. 5. 5 sa'yo, 5 sa'yo, 5 sa pagpunta roon. Mga hangal kayong mga taga-Galacia, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata, ipinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Sabihin na ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig? Ano na yan? Ano na yan? Ano? 2. Oh, pwede paki-explain muna yung 1 and 2. Anong naunawaan mo dyan? Ano po? Ang ganda na unang sinabi, mga hangal, full. Kasi, ayun nga po, Hmm. yung parang sa mga tao po, Nasaan pa sila? ano, Bakit sila tinawag ng mga hangal? Nasaan pa sila? ano pa po sila eh, 3. 1 to 2. ano, ano pinag-ito ng isa? Ano ang naintindihan mo? Ako. Ulitin mo. Basta basahin mo lang. Mga mahal kayo. Mga hangal kayo. Di ba? Kasi para po sa akin, kaya po nasabi ito, parang, kasi yung mga tao parang gumagawa po ng mga kasalanan, tapos hindi po nila, na, parang hindi po nila ina-apply kung ano yung mga ginawa po ni Jesus para sa kanila upang sila ay mailigtas. Okay. Pwede. Okay rin yan. Pero, di ba ang sinasabi, kapag nasa kautusan ka, mga hangal pa kayo. Wala kayo sa pananampalataya. Wala ba sa inyo? Kasi pag nasa inyo ang Espiritu ni Kristo, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Di ba? So, kaya eksakto rin sa mga tanong ninyo, lalo nyo maliliwanagan. Kung ano-anong binasa natin kanina, ito mas maganda. Pakibasa uli para lalo mong maintindihan. Yung una po, 1 and 2. mga hangal kayong mga taga-Galacia, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Sabihin na ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig? Okay. Ang ibig sabihin niya, tinanggap natin ang Holy Spirit hindi sa pagsunod sa kautusan. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya, di ba kanina ko kasi nasabi sa inyo na walang nakasunod ng kautusan. Kasi, isa lang dyan, ang hindi mo masunod, isinumpa ka na dapat ka nang mamatay sa krus. Dapat ka nang mamatay sa krus. Kasi isinumpa ka, yun ang parusa. Yun ang parusa. Kaya walang nakasunod sa kautusan. So, kung ang salvation natin, diyan tayo aasa sa kautusan, walang mapupunta sa langit. Kasi wala namang nakasunod. Di ba? Pero paano natin nasunod? Tinuruan ko na kanina. Pamamagitan ng Pananampalataya. pananampalataya. Saka yung Espiritu. Kasi once na nanampalataya ka sa Kanya, may Espiritu ka na. Sige, pakibasa ang 3, 4, 5. 3, 4, 5. Sa'yo yan. Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Wala na bang halaga sa inyo ang mga nararanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay pinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo. Tingnan nyo ah. Ang sabi dyan, maliwanag, di ba? Hindi ka nagkaroon ng banal na Espiritu sa pagsunod sa kautusan. Di ba? Yun ang nabasa niya. So, yung Holy Spirit, hindi po papasok sa atin sa pagsunod sa kautusan. Paano papasok ang Espiritu sa atin? Amen! Ganun lang kasimple. Sa pananampalataya, nasunod na natin ang kautusan. Hindi yung, hindi ako papatay, mahal ko si Lord, ganon. Hindi ganon. Pero dahil nanampalataya tayo kay Lord, kay Jesus, nasunod na natin ang kautusan. Kaya ang tawag niya doon sa mga pagsunod sa kautusan ng walang pag-ibig, mga hangal. Ang sakit nun ah.
Full. Mahangal. O, nasa number ka na? Anong number na? Number 6 na po. Si Juana. Si... Arlo. Kasama mo po. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumasampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya itinuring na Diyos na matuwid. Oops. O, ano daw si Abraham? Sumampalataya po sa kanya. Matuwid. Kaya naging righteous. Pag sinabing righteous, matuwid. Holy. Holy. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba liwanag si Abraham? At si Abraham lang, ayan, nababalik na naman tayo kay Abraham. Ayan, sawan-sawa na yan sila. Pero dapat kasi malaman natin. Dahil si Abraham, minahal ng Diyos, kaya lang, gumanti, si Abraham, minahal niya rin si Lord. Kaya di ba yun ang usapan natin ng huli natin Bible study natin. Kaya yung dalawa nagmamahalan. Mahal ka niya, gagawin mo rin. Siyempre, mahal siya. So si Lord, mahal tayo, dapat din natin siya mahalin. Pag minahal natin siya, nasunod na ang pautusan. Pag minahal. At nasa iyo na ang Holy Spirit. Kasi bibigyan ko kayo ng example. Kaya hindi tama yung may nagsasabi na lahat ng tao may Holy Spirit. Sa ngayon ba kayo doon? Lahat ng tao may Holy Spirit. Hindi. Ha? Mismong si Kristo nga, dati, nang binyagan siya, wala pang Holy Spirit. Nung binyagan siya, nagsalita ang Ama, at ang anyong kalapati ang Holy Spirit, at nandyan si Kristo ang Anak, binautismohan siya. Kaya nga, tayo dapat mabautismohan din para bumaba sa atin ang Holy Spirit. So yung hindi nagpabautismo, hindi kumilala kay Lord, hindi tumanggap kay Lord, wala siyang Holy Spirit. Kasi kung lahat tayo may Holy Spirit, walang mapupunta sa impyerno. Nakuha po ba? Kung lahat, kasi ang Holy Spirit na pumasok sa inyo, hindi ka naiiwan. Pag may Holy Spirit, hindi ka naiiwan. Anong mangyari man sa iyo, nagkasala ka, hindi ka pa rin iiwan. Nagkasala ka, papaluin mo. Nakuha ba? Yan ang mga danger na katuruan. Ang mga taga-sanlibutan, pinagtatawanan niya. Matagal. Kasi yung mga, ang yayabang naman ng grupong yan, halimbawa tayo, kahit magkasala daw, hindi na sila mapupunta yung simpirno. Ang yayabang naman yan, lalo na yung pastor. Dahil siya nagtuturo Oo, totoo yan. Yung nakwento niya po sa kaibigan niya po, yung tungkol na po sa akin. Oo. Nabanggit niya po yung Holy Spirit. Tawanan po, sabi Kasi- ano daw na parang nasisiraan na daw po. Kasi parang, di ba, balak pa namin yung sa kasal. So, parang gusto ko sana sila i-invite. Kaso masabi ko, tight yung budget. So, immediate family lang talaga. Sabi, ay bakit naman biglaan? Hindi kasi basta magpapakasal. Pero alam naman po nila na matagal na rin kami dahil circle ng friends namin sila yun. Kahit ng friend pa lang kami. Eh di yun, sabi ko kasi nagbago din yung pananaw ni Carlo, hindi po siya ng Panginoon, then nakilala niya, namunod siya sa tamang mali. Sabi niya, paano? Ilan naman tayo, ng Panginoon, ganun. Sabi ko, hindi, iba talaga. Yung alam mo yung may Holy Spirit na na sa kanya. Sabi niya, eh di nagtawanan po sila. Sabi, nasisiraan ng Okay. Tama yan sinabi mo. Pero, hinay-hinay lang. Laylo tayo. Kasi yun nga, ang iniisip mo, dahil nakakilala ka, gusto mo rin makakilala na kagad sila. Kaya ang tingin sa'yo, baliw na to. Kaya hindi ko na po muna sila rin nakausap. Oo. Ito, tuturuan ko kayo. Ito ang sekreto. Kasi, ganun din, lahat naman ng tao. Ako noon nung nakakilala ako, manager ako ng American Club sa Makati. Nung makakilala ako. Gusto ko lahat ng empleyado maging maging mananampalataya. Pagkatapos, pag hindi ka sumama sa amin sa Bible study, wala kang matatanggap na tip. Kasi centralized ang tip eh. Centralized. Wala kang tip. Mali. Kasi parang minamadali mo na makakilala. Tandaan nyo di ba, lahat tayo nakakilala through prayer. Panalangin mo na lang sila.
Kung mayroon ng kasabihan noon na may pastor daw, piyesta sa Kawit halimbawa dito sa atin. Piyesta diyan. Sabi daw ng pastor, halika, tigil ikot tayo, magsasalita ako. Mag-preach ako. Hindi ikot kami ng ikot. No? Hindi naman ako nag-preach. Hanggang, sige, Ate Leni, uwi na tayo. Tinanong ako ni Juan, ni Ate Leni, sabi mo, pastor, mag-preach ka. Wala tayong ginawa, umikot lang ng umikot, lumakad lang ng lumakad. Tahimik lang yun, yung lakad ko yun. Ipinag-pray ko silang lahat. Pag-pray yan. At dahil tayo ay anak ng Diyos, nakikilala nila. Nag-preach na tayo. Kaysa yung binungangaan mo siya, na iiwan ka, lalayuan ka. Nakukuha ba ang point? Opo. Na nakikita sa kilos nakikita sa gawa. So, let the Holy Spirit isumbong natin sa Diyos na makakilala yung mga mahal mo sa buhay. Ito nga, dati, sinasabi ko sa kanila, yung anak ko, umiiyak yung asawa ko. Umiiyak ang asawa ko gabi-gabi, mga year 2000. 24 na. Bakit umiiyak yung anak? Yung nanay, asawa ko. Sabi niya, awang-awa ako sa anak ko. Dahil nalululong kung ano sa kung saan hindi Kristiyano. Hindi naaawa siya. Eh sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, mahal ako ng Diyos. Di ba? Kung ano yung pangako kay Abraham, hanggang kaapu-apuhan, simula sa anak ko, hanggang kaapu-apuhan, maliligtas. Kaya huwag ka na mag-alala, save na yung anak mo. O, ito mga after 5 years, tumanggap na siya. Nahihiya pa. In this time talaga. So, through prayer lang, ipanalangin lang natin yung mga gusto na, wala ka pang kaawan. Nakukuha ba? Kasi maninibago sila eh. Ibang-iba ka na talaga eh. Nababaliw na to. Nabanggit na sa'yo. Prayer lang. Prayer. Huwag natin silang pilitin. Huwag natin trabaho yan ng Holy Spirit. Yan ang work niya. Halimbawa ako, daldal ako ng daldal dito. Pag wala kayong naunawaan, wala kayong Holy Spirit. Nakuha nyo, di ba? Pero dahil may nauunawaan kayo, may Holy Spirit na kayo. Dahil yan ang function ng Holy Spirit. Yan ang trabaho. Sino nakakatanda? Tagal ko na kayong tinuturuan. Pakisabi nga sa inyong tatlo, ano yung function ng Holy Spirit sa buhay natin? Pinalimutan na naman. Lisa, ano ang trabaho ng Holy Spirit sa atin? Ito, tatandaan nila yan pag sinabi ko. Kayo, may alam ba kayo? Nakakaunawa. Oo, yun. Itong Bible, basahin mo yan ng basahin nang wala kang Holy Spirit, hindi mo maunawaan. Hindi mo maunawaan. Nakuha ba? Opo. Kaya, trabaho yan ng Holy Spirit. Kaya, pati yung nakakilala na tayo, trabaho yan ng Holy Spirit. Kaya kayo nakarating dito, trabaho yan ng Holy Spirit. Kaya ako masayang masaya. Dahil lahat kayo, sayang wala si Ben. Mga baguhan kayo, ito, matagal na to, walang problema to. Itong mga baguhan, dyan ako masaya. Kasi mismo, sabi nga sa langit, sabi yan, kapag may isang tao lang na tumanggap sa Panginoon, Siyam na ang nagagalaw. anghel nagsasaya sila doon. Nag-aawitan, galak na galak sila. Ginagawa naman si Lord. So, ang ipinakikita ko rito, yan yung trabaho ng Holy Spirit. Isumbong natin. Ito, bigyan ko kayo na example. Naging Kristiyano na ako, pero nauna si Mrs. Alam niyo ba, asawa ko dati, bungangira yan. Totoo yan. Bungangira yan. Kasi ako naman, marami naman kasi akong bisyo, kasingero or pastor. Hindi pa ako pastor, hindi pa ako mananampalataya. Bungangira yan. Ngayon, nung nagkakilala na ako, nandyan ba? Video? Ay, saan ko? Ayun, di ba? Totoo naman, hindi yan naman, alam niya yun. Ipinag-pray ko lang. Pinanalangin ko doon.
sana naman baguhin mo ang asawa ko. Napakabungang nila. Totoo yan, alam niya yan. Nagulat na lang ako. Nawala. Pero kung ginugulpi ko yun, binubugbog ko yun, dahil malaki ako eh. Dati akong siga eh. Hindi yan kahit itong mga pastor na sa bilangguan, sino yung kilala nyo na nakakilala? Yung Crisologo. Crisologo. Ang sabi niya, nababartuli na siya, binubugbog siya. Dahil siga eh, mamamatay tao eh, nakakulong eh sa munting lupa. Siya, patutuon niya yan. Hindi siya nagbago, ganoon pa rin. Pero, dahil kay Kristo, naunawaan niya, binago siya, naging pastor siya. Ibig sabihin, hindi natin makukuha sa dahas, hindi natin makukuha sa dahil siga ka, pumusiga ka, bubugbugin mo. Hindi, kahit anong, yun na, si Crisologo, kahit anong bugbog. Pero nung makakilala ni Cristo, naging pastor, at walang pag-asa siyang lumaya. Nagulat siya, nakalaya. Siga yun yung ano. Oo, siga yun. Pero mayaman yun. Mayaman, Crisologo. So, nakakilala. So, dito ko ipinakikita na hinay-hinay lang. Maganda ang motibo nyo, pero wala sa lugar. Wala sa panalangin mo. Lahat ng mahal mo sa buhay, panalangin mo. Lahat ng mahal mo, lalo na ang mama mo, papa mo, lahat, kung sino man, mga kapatid mo. Kaya di ba, Acts 1:8, anong sinasabi sa Acts 1:8? Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Yan ang pinag-aralan natin ni Ate Luzby. Ang uunahin, di ba, sinabi ni Ate Luzby? Jerusalem. Ano ba yung Jerusalem? Pupunta tayo sa Jerusalem, ang layo-layo nun. Pamilya. Ayan, tatandaan nyo yan. Pamilya yan. Kayong dalawa, kung may anak na, o mayroon kayong lolo't lula na kasama sa bahay nyo, pamilya yan. Okay. Pagkatapos, Judea, lahat ng kamag-anak, yun, tanda-tanda nila. Lahat ng kamag-anak, Judea. Samaria, lahat ng kaibigan. Lahat ng itong sinasabi mo na nababaliw ka na. Dadala natin yan. Hanggang sa dulo ng daigdig. Ano yung hanggang sa dulo ng daigdig? Tulad ko. Hindi ko kayo kaano-ano. Inaaralan ko kayo. Lahat na ng tao. Nakukuha nyo? Kaya kumandanda ka, sabi ko, may calling ka para maging pastor. Natutulog. At ikaw naman. Sabi ko, dandahan muna. Unawain mo yung bawat. At ikaw naman, Arlene, kumanda ka, kakanta ka kilon. Anong edad mo ngayon? 29 pa lang. 29. Ako natutong kumanta, 37 years old. Okay lang naman kung ibigay niya. Ibibigay yan. Lahat ng desire, lahat ng gusto nyo, ibibigay yan. Ipag-pray nyo lang. Tulad mo. Simula ngayon, after 6 months, pray ka lang ng pray. Kung talagang may calling ka, dahil itong pagpapastor, hindi yan ambisyon. Hindi dahil yan ginusto mo. Tingnan mo kung may calling ka. Kung tinatawag ka nila. Ako, nadidetect ko dahil yan ang nadidiscern ko. Dahil, totoo, kay Kuya Jeep, di ba? Ako lang talaga. Ginawa kong pastor. Ako lang talaga. Kasi nakikita ko yun sa kanya at tinuot ko yung utos ng Holy Spirit sa akin. Ang galing magsalita. Oo. Kaya ako, inuutosan din na ikaw i-train. Kasi walang imposible. Gift yan, oh. Di ba nag-aral kayo rito nung Miyerkules ni Ate Luzby? Kung ano yung gift ninyo, gamitin ninyo, hasain ninyo. At ito na ang sekreto ha. Lahat ng gagawin nyo, pati pagsimba, ha? Love. Kasi pag walang love, mapapagod ka. Pagod na pagod ka. Pero kung mayroon tayo, kaya nga ang bunga ng Espiritu, unang-una ang pag-ibig. Fruit of the Spirit. Kasi kung may pag-ibig tayo, hindi ka mapapagod. Lalo na sa pagbigay. Ay, sinasabi ko na. Ito ang imi-message ko.
Ito ang i-message ko sa darating na ako ang magsasalita. Sa linggo hindi ako. Si Don, baka sunod ako. Okay, so puputulin ko muna dyan. Apo. Tuloy na po muna. Ha? Putulin po. Putulin mo na kasi wala na. Kung sa bagay, okay rin ulitin ko doon para lalo niyong maunawaan. Kasi sila, ganon sila eh. Yung, di ba, 3 lang yung tinuturo ko ha? Anong una? Salvation. Pangalawa? Pangatlo? Hahaba ang buhay. Actually, yun ang pangalawa eh. Una, salvation. Hahaba ang buhay. Papalain. Mababasa yan sa Deuteronomio chapter 30 verse 19 and 20. No? So, yan lang ang itinuturo ko, 3 lang. So, napakahalaga po yun. Kaya, sila, nagsawa yan kay Abraham. Yung group. Kasi kayo, nakaka-4 pa lang kaya. Yata kayo, 4 pa lang na kayo pananambahan. Kaya ito, 1 taon na. Pero alam mo kung bakit inuulit-ulit ko. Kasi pag may bago, gusto ko yung kaalaman nila. Alam mo din. Ako pa ba, di ba, Ate Lene? Kaya humihingi ako ng dispensa sa kanila. Pasensya na kayo. Uulitin ko na naman. Pero alam kong alam nyo na para kayong iba naman marinig. Kasi yun ang napakahalaga. Diba? Salvation. Ayaw nyo ba ng salvation? Siyempre gusto, di ba? Ahaba ang buhay nyo. Ayaw nyo ba? Pagpapalain ka. Pag sinabing pagpapalain, kasama dyan yung financial. Pati negosyo mo, kikita. Totoo yan. Oh, hindi ko pa nasabi sa inyo. Pero alam na nila. Dati dito lang kami nakatira. 1985 to 1990. 5 taon kami dyan. PGC Tapawan. Ang liit na kwarto, ang upa lang namin noon, 300 pesos. Hindi pa ako makabayad-bayad. Wala kaming gamit. Wala kaming kagamit-gamit. Yung TV, pupunta kami sa kapitbahay. Nakikipanood ng TV. Kasi hindi pa ako Kristiyano. Alam nila yan. Nasasabi ko na. Ngayon ko lang naikwento sa inyo. Yan ang testimony ko. Kaya gano'n na lang ang aking yung pagnanasa na makakilala ang lahat ng tao. Kasi nangyari sa akin, lalong-lalo na nang nasa Quezon City ako, 1990, paglipat namin doon, 91, 92, kumakanta na ako kay Lord. Kasi 1989 ako nakakilala dito sa Yemili, 1989. 1990 nandoon ako, Kristiyano na ako, kumakanta na ako kay Lord. Meron nagpulong sa akin, huwag kang tumigil sa pag-awit kay Lord dahil pagpapalain. Nangyari, financial at hindi lang. Ang financial actually para sa akin hindi mahalaga eh. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Hindi ko to ipinagyayabang, alam nila yun. Pastor, walang sweldo. Pero yung itinalaga ko meron. Dahil tinuturuan ko silang mahalin nila ang pastor. Dahil pag minahal nila ang pastor, pagpapalain din kayo. Pag hindi natin minahal ang pastor na itinalaga ko, hindi tayo pagpapalain. Naku ba? Wala tayong upang sa bahay, sa building. Kung uupa sa ganyan, mga 5,000 yan, kinakamura. Wala tayong babayaran sa kuryente. Solar yan eh. Kaya pag na-aircon na yan, lalo na maganda. Boom, solar, walang binabayaran. Wala tayong binabayaran sa tubig. Walang bayad sa akin. Hindi ko pinagmamalaki yan ha. Pinakikita ko lang yung himala na nangyayari. Lalo ako pinagpapala. Kami, lalo. Dahil alam nyo, di ba yung utos sa kautusan, yung honor your father, honor your mother? Di ba? Dahil kaya sabi nyo, hindi na pala susundin yun. Hindi. Lalo nating susunod gagawin yung true love. Dahil sa pagmamahal, nagagawa natin yun. Yun ang ginawa ko lang sa kay Lord, mahal ko si Lord, mahal ko ang kapwa, mahal ko mga anak ko. Pinagpala kami. Kaya kita nyo, ang laki-laki na lang. Dati umuwi pala kami sa 300. Ngayon, ang building, worth 40 million. Yung building na may lupa at building. May bahay pa si Pastor sa Christ. May bahay pa ako sa Tracy.
Nakatingga. Walang nakatira. So, ipinagkikita ko lang na dahil minahal ko si Lord, no? Hindi ako maisip, kahit wala akong sweldo, hindi lang dito. Nung sa Baguio ako, kung saan-saan na didistino, walang sweldo. Walang sweldo. So, thank God. Kaya yung honor your father, honor your mother. Itong mga anak, hindi kami pinababayaan. Kaming dalawa ni Ate Lini. Mga anak namin, wala, di ba? Wala naman trabaho si Ate Lini. Wala naman akong trabaho. Wala naman akong sweldo. Pero, pinagpapala kami. Dahil yung mga anak namin, ako, ang 4 kong anak, lahat yan nagbibigay sa akin, nagbibigay pa yan sa church. Dahil pinausap ko, suportahan natin yung church. Pati ako nagbibigay din. Love. Talagang lahat ng anak ko pinagpapala. Kasi, hindi nga nagpapautang ang Diyos. Bayad ka agad. Babayaran ka agad. Pero alisin niyo yung motibo. Ha? Yung motibo na, gagayahin ko si Pastor San Miguel dahil pagpapalain ako. Wrong. Wrong. Ang gawin niyo, halimbawa, nagbigay kayo, Lord, mahal kita para sa gawain nito. Lalo na ngayon, 700,000 po ang pagawain natin. Di ba? 700,000 ang dapat ma-income natin. Ngayon, sino ang padadaluyan ng blessing ni Lord? Para mangyari yun. Tayo. Tayo ang padadaluyan. Maniwala lang tayo. Maniwala lang tayo. Kasi, di ba, God is love. Mahalin lang natin siya. Di ba, 2 na lang. Wala na sa 10 utos, wala na sa 600 na utos. 2 na lang. There is no commandment greater than this. Love your God, love your neighbor as yourself. Wala nang kautusan na hihigit pa sa pag-ibig. Kaya iyan lang ang aking itinuturo. Pag-ibig. Tuloy-tuloy pa. Galasya. Alam niyo po ba ang book na Galasya? Love. Pag-ibig yan. Buong Galasya. Si nasa 8 ka na yata. 7 po. 7, sige. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Yan mo, ha? Ang nananalig kay Kristo sa Diyos, ang tunay na lahi ni Abraham. Kaya tayo, lahi ni Abraham. Dati ayaw maniwala yung una-una ko rito, di ba, Dalini? Pag hindi ka ako Israelita, hindi ka saved. Ginanong ko siya. Kaya sa katagalan, kakukulit ko sa kanila, aminado na sila na lahi tayo ni Abraham. Sige, tuloy. Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba yung hintil? Gentiles, Sino yan? tayo Sino yan? mga kasalanan. Yes. Pag hindi ka Hudyo, hindi ka Israelita, ang tawag sa iyo, Gentiles, Gentil sa Tagalog, at makasalanan. Nasama tayo. Nasama tayo. O, sige, tuloy. Ang magandang balitang ito ay pinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Sumampalataya. 10 na yan, 10. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Okay, yan ang sinabi ko kanina, hindi nyo pa nasisimang. Kapag tayo umaasa sa pagsunod sa kautusan, sa ilalim ng sumpa, kasi isa lang ang hindi mo masunod, isinumpa ka lang. Isa lang. Wala talaga nakakasunod. Baka hindi lang isa, 2, 3, 4. Unang-una, hindi mo memoryado. Memoryado mo ba? Hindi po na. Kita mo. Wala kailang basa na ako. Okay. So, Kaya mo malalaman. kahit hindi mo na memoryahin, basta mahal mo nga si Lord, mahal mo ang iyong kapwa, at mahal mo ang iyong sarili, nasunod mo na ang kautusan. Because of that. Nakukuha ba? Kaya, sige, pag-ipasa. Hanggang 10 lang. Meron pa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Diba? Sumpain. Isinumpa.
Dahil wala naman, hindi kasali sana tayo doon. Pero dahil minahal natin si Lord, nasunod na natin ang kautusan. Because of that. Ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap. Pag-ibig. Pasensya na kayong dalawa. Dito ako nakatingin dahil alam ko sawang-sawa na kayo sa, sa turong yan. Sawang-sawa na sila. So, mabuti yan na. Tanong kasi nila yan yung pagdating. Yan ang tinatanong. Sabi mo, Pastor, hindi na namin sundin ang kautusan. Ito, totoo naman kasi, di ba? Pero, pag nanampalataya ka kay Jesus, nasunod na natin ang kautusan. Di ba? Hindi ikaw ang may gawa, hindi ikaw, hindi ako. Si Jesus ang gumawa sa buhay natin. Dahil minahal natin siya, naging matuwid. Tapos natin, no? Apo. Sige, 11 to 15. Si Ate Lisa. Ay. Baka madamay ako ah. Malinaw na walang taong pinagwalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat sinabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Okay, sandali. O, paano daw magiging matuwid ang tao? Ate Lisa. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pagsunod sa kautusan. O. So, di ba napakadali? Hindi ka magiging righteous sa pagsunod sa kautusan. Yun ang binasa niyo. Nababasa niyo naman, di ba? Naging righteous ka through faith. Di ba? Sa pananampalataya. Sige, tuloy lang, Ate Lisa. Ang kautusan ay hindi nababatay sa pananampalataya sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng pinagsa ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Yes. Sapagkat nasusulat. Okay, sandali. Papaliwanag ko yan. Nang si Kristo ipinako sa krus, siya ang isinumpa. Nakuha niyo, bakit isinumpa si Kristo? Bakit? Sa ating mga kasalanan. Amen. Kasi ganito po yan eh. Ang Ama, isinumpa tayo. The wrath of God. Puot na puot ang Diyos sa atin. Dahil Gentiles tayo, makasalanan tayo, hintil tayo. Puot na puot sa atin. Pero, lahat ng hintil, lahat ng Gentiles na naniwala kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, yung Ama, God the Father, hindi nagalit sa atin. Ang sabi niya, mga kaibigan ko na kayo. Kaibigan na tayo ng Ama. Dahil nanampalataya tayo kay Kristo. Di ba utos naman niya yan? John 3:16. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa salibutan sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Utos ng Diyos Ama, sumampalataya tayo kay Kristo. Ang nakakalungkot, maraming hindi sumasampalataya. Kaya dapat magsipag tayo. Okay, ba't ako napunta dyan? Ano ba yung naagaw ng kaway? Maganda sana yung sasabihin ko. Kristo. Ha? Nagkatawang tao. Tama. Nagkatawang tao sa kaya. Dati, the wrath of God, galit na galit, puot na puot ang Diyos sa atin. Dahil nanampalataya tayo, lahat ng kasalanan natin, inako ni Kristo, binayaran. Kaya, di ba sinabi diyan, si Kristo parang isinumpa. O hindi na parang, talagang isinumpa si Kristo. Kasi yung kasalanan nyo, kasalanan ko, inako niya. Di ba? Ano ang kabayaran ng kamatayan? Ano, di ba? Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan, ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Dahil makasalanan na si Kristo, kaya ang sabi ng ibang kuwan, joke-joke lang to, pero parang totoo kasi lahat ng kasalanan natin, inako niya, di ba kasalanan siya? Di, ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Namatay siya. Binayaran niya. Bayad na. O, di ba? O, ngayon, halimbawa, tayo, grupo, ngayon bumalik si Lord, pupunta na tayo sa langit, dala-dala tayo. Dahil ito, turn over tayo ni Jesus Christ sa Ama. Turn over tayo. Mababasa sa Korinto. O, halimbawa, nakita ng Ama. Abay, si pastor niyo, makasalanan yan. Ako, kaya ito, lahat ito, ba't yan kasama? Ano ang sasabihin ni Kristo sa Ama? Bayad ng kasalanan ni pastor. Dapat si pastor ang mamatay sa krus, siya ang namatay. Inako niya, nakukuha niyo ba?
Kaya, sinless na tayo. Hindi na tayo sinful through faith. Pananampalataya lang. Diba? Okay, tuloy. Tuloy yung buwan. Binabasa mo, Ate Lisa. Isinong pa ang bawat binibigay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ang mga Hindiyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang saysay ni madaragdagan. Diba? Ang ganda. No? Nababasa nyo naman. Yan, reviewin nyo yan. Maganda yan, mauuno. Kasi habang inuulit-ulit na binabasa, ang Holy Spirit ipapaunawa sa inyo. Ulit-ulit lang. O, sino sunod? 16. Si Ate Ana. Mayroon pa tayong 15 minutes. Ayun. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami. Okay. Okay, sandali. Ano naunawaan mo dyan? Sino yan? Sino yung supling na? Tayo po. Tayo. Kung mga supling tayo. Yung Di ba? Babasahin mo ulit. Kaya ang pagbabasa, ngayon, iunawaan. nangako ang Diyos kay Abraham Mm. at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy naman, ang tinutukoy ay marami. Hindi yan. Ang tinutukoy supling si Jesus. Kasi, di ba? Marami. Ito, di ba binigyan mo na kayo? From Abraham to King David, 14 generations, 34. From King David to Babylon, 14 generation. Babylon to Jesus, 14. So, all in all, 42 generation. Ang tinutukoy ng Diyos kay Abraham, is si Kristo ang supling. Kasi pag sinabing mga supling, tayo yun. Di ba? Di ba liwanag? Supling siya. Sige, tuloy mo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan iyon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay O, kita mo? ng kautusan. O, tingnan mo. O. Ano ang pangako kay Abraham? Hindi mo. Yung pagpapalain tayo. Ahaba ang buhay natin. No? At, Hindi mapapawalang saysay. di ba? Sige, tuloy. Okay, tuloy. At dumating pagkaraan ng 430 taon. Kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Okay, sandali. Papaliwanag ko yan. Hindi sa pagsunod sa kautusan ang pananampalataya. Magkaiba talaga. Magkaiba. Tayo, nasa pananampalataya. Hindi sa pagsunod sa kautusan. Diba? Liwanag na. Eksakto rin sa topic yung tanong ninyo. Yan ang hinanda ko. Kasi ang Holy Spirit, alam niya kung ano yung itatanong ninyo sa akin. Kaya yan naman talaga ang sasabihin ko, di ba? Pero kanina, hindi ko yan binabasa. Wala yan. Kung saan nakalagay, yung mga sinasabi ko. Di ba? Tuloy mo pa. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang may pakita kung ano ang paglabag at may Yes. isa ito. Okay, sasabihin ko sa inyo. Itong kautusan, inilagay yan para malaman natin na nakakasala tayo. Dahil pag walang kautusan, kahit anong gawin nyo, wala kasalanan. Mang-rape ka, pumatay ka, eh, walang batas eh. Diba? Magnakaw ka. Ang gulo. Ang gulo ng mundo. ano nga, ganlong. Pag may baril ka, magaling ka.
Noong panahon gando eh, di ba? Oh. Okay, so, inilagay ang kautusan para may kaayusan. Ha? Pero, ang kautusan, hindi yan magliligtas sa atin. Para lang, yung tulad kanina, yung binasa ko sa inyo, na ang family planning, nasa batas yun ng Pilipinas eh. Dapat nating igalan. Kasi batas ng Pilipinas yun eh. Dapat tayong pasako. Bakit? Nakataga tayo sa Pilipinas eh. Diba? Pag lumabag ka dyan, may karapatan daw itong mga pamunuan na ipakulong ka. O, kaya kayong sabi, kayong hindi gumagawa ng kasalanan, huwag kayong matakot dahil hindi kayo ipukulong. Di ba yung mga binasa niyo kanina sa Roma? Okay, sige, tuloy. Dinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Mga ano daw ang bisa? Yung bisa ng kautusan. Pag nandiyan na si Kristo na pinangakuan, wala nang bisa ang kautusan. Nakuha ba? Sige. Sige, tuloy. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kapag may tagapamagitan, nangangahulugang higit sa isang Okay. panig ang gumagawa ng kasunduan. Okay, anong ibig sabihin ng tagapamagitan? Sa English, mediator. Sino yon? Si Jesus. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, yung nagawa kong kasalanan, binayaran na ni Kristo ng kamatayan. Kaya pag question ng Ama, si Jesus, ba't kasama mo si Pastor? Binayaran na yung kasalanan ko ni Jesus, siya namatay sa cross. Ganun kasimple. O sige, inulit lang, di ba? Sige, tapos na? O, Ate Lenny, 2025. 21 po. 21 pala, 21. Ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung ang kautusan ibinigay ay makapagbibigay buhay ang tao, magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Ngunit, ayon sa kautusan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya ang pinangako ng Diyos na nalig kay Jesucristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo nagkukulong sa kautusan hanggang sa pananampalataya Okay, ito. sige po, sandali po. Oh, dati, nung wala pang pananampalataya, nakakulong tayo sa kautusan. Yun. Pero wala namang nakasunod. Diba? Binasa niyo sa John 7:19. Matagal na binigay sa inyo, sabi ni Jesus, matagal na binigay sa inyo ang kautusan. So, balit, ni isa sa inyo walang nakasunod. O kaya, magkaiba po ang pananampalataya sa kautusan. Pero, itong kautusan, hindi pwedeng hindi gawin. Love na nga. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo yung kapwa, nasunod mo na ang buong kautusan. Napakasimple, di ba? Uunawain lang natin. Pero, yun na nga, ulitin ko, nasunod natin ang kautusan through faith. Dahil nanawala tayo sa Kanya, nasunod na natin, nagawa na natin. Ulit-ulit ko yan, ha? Hindi ako ang may gawa. Siya ang may gawa. Kaya ako nasusunod ang kautusan. Siya ang gumawa. Okay, sige, tuloy po. Kaya ang kautusan ay naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo. Okay. Dati ang kautusan, disiplinado tayo dyan. Pero, yung pagdating ni Kristo, wala na tayo sa kautusan. Sige po. Upang tayo'y maituring na matuwid. Naging matuwid tayo through faith in Christ, hindi sa pagsunod. Okay, sige. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa Okay. pamamagitan ng pananampalataya. Okay, di ba? O, tayo daw ay mga anak ng Diyos. Tayo ay nakipag-isa na. Di ba? Nakipag-isa na kayo? Saan ba mababasa yun? 2 Corinthians 5:17. Ano ang sinasabi doon? Ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati. Ikaw ngayon ay bago na. Umaga ng bago.
Kaya, hindi na talaga yung kasalanan, hindi na credit tayo sa kasalanan. Dahil namatay na rin tayo kasama ni Kristo. Nang bumangon si Kristo, kasama rin tayong bumangon. Malinis na, bagong nilalang na. Okay, sige po. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan Okay. sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Okay. Pag, di ba anong sabi? Si Kristo ang naging damit natin. Ang ibig sabihin niyan, hindi damit. Ibig sabihin, nakikita sa buhay natin si Kristo. Nakuha ba? Yan ang ibig sabihin niyan. Dahil kung Kristiyano ka na nga, dahil Kristiyano, si Kristo ang nakikita. Kasi hindi tayo tatawaging Kristiyano. O ito, mabuti na banggit ko yung Kristiyano. Sandali lang po. Di ba kayong dalawa, masasabi mo parang struggle ka mo yan? Hindi lang kayong dalawa. Lahat tayo. Di ba nag-i-struggle tayo? No? Di ba? Maraming struggle. Okay. Ang sabi sa Bible, pag hindi ka nag-struggle na naging Kristiyano ka na, hindi ka pa rin Kristiyano. Kaya kasama talaga ang struggle. Nakuha niyo ba yun? Ano ang ibig sabihin ng sinabi ko? Kapag Kristiyano ka na, may struggle ka. Kung wala kang struggle hanggang ngayon, mag-isip-isip ka, hindi ka Kristiyano. Kasi, lalo na yung salaman. O, halimbawa ako, salaman, ang gagawin ko. Hindi ako nagigilty. Kasi kahit anong gawin ko, sa impyerno nga ako eh. Hindi, walang struggle. Di ba? Oo, walang struggle. Kaya tayong mga Kristiyano, kasama talaga ang struggle. Ang sabi nga, kung si Jesus hinagupit, pinahirapan, ipinako sa krus, grabing struggle yun. Kaya tayo, ang mga Kristiyano, kakambal talaga ang struggle. Kasi pag hindi ka struggle, di ba? Anong sabi sa Hebreo, chapter 12, 5-8, ang sabi doon, huwag na kayo magbulat-lat dahil oras na, may 5 minutes na lang. Ang sabi doon, huwag ka namang malungkot kung pinapalo kita. Dahil ang Diyos na mamalo pag nagkasala. Kaya kita pinapalo, ang ibig sabihin, mahal kita. O ilan ulit yun yung narinig yan eh. Huwag kang magtampo dahil pag hindi kita pinalo, mag-isip-isip ka. Baka hindi kita anak. Di ba? Kaya itong mga hindi anak, walang struggle yan. Tayong mga Kristiyano, ang maraming struggle. Di ba yung sabihan ka lang na nababaliw ka na struggle? Di ba? Sabi, baliw na to. Di ba? Struggle na yan. Struggle na yan. Sasabihin, oh, mabuti nasa kama ka na, lumipat ka sa banig. Marami kang magsasabi niya, nasa kama ka na, lumipat ka sa banig. Ano? Nababaliw na talaga kayo. Totoo yan. Sabihan pa po, o baka maging pastora ka. Oh, Baka yan. lumampas ka sa Oh, langit. yan. Mga ganun. O, di ba? Nakuha nyo na yan, na-encounter nyo na. Lagi po. Na-encounter mo na rin. Ibang kasama natin dito, ang sabi, Oh. sa Katoliko ka na. Sa ka pa nagpupunta. Ano yung sinagot nyo? Hindi kayo marunong sumagot. Hindi nyo. Hindi kami nagbago. Nakakilala lang kami. Kasi wala kayong alam, kaya hindi nyo alam sagutin. Mga nandiyan sila. Sa Katoliko. Kaya Kasi bumalik din sila. nandiyan yung Santo Niño. Hala, luto, dasal. Kawawa, no? Lalo naghihirap. Sabi siya, lalo kayo naghihirap. Lalo doon yung nagpapadasal yun. Ay, nabugbog. Maano yun? Maano yun si Manny Boy? Hindi mo Diba? pwedeng ano yan. Yung nagpapadasal Okay. na sandali. So, dahil oras na, Ate Lilene, closing prayer. Lord, maraming salamat po sa oras na ito at alam ko po na ang inyong mga salita ay nagrema sa bawat puso namin. Alangin ko po, Panginoon ko, na hindi po kami titigil sa pagsamba sa iyo sa paniniwala na ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon ko. Tunay na kami sumasamba sa ipananampalataya. Hindi kami nakikinig kung ano-ano ang sinasabi ng mga tao. Kasi patuloy po kami nagmamahal sa iyo, naniniwala. At alam ko na hindi mo kami pababayaan. Kailangan po, Panginoon ko, na ang lahat ng naririto na nakinig ng iyong salita
Patuloy po pagpalain, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, negosyo, ano man ang kanilang kaligayahan, ay tutulungan mo po silang lahat, Panginoon ko. Maraming salamat po sa buhay ng aming pastor na tunay na hindi nagsasawa na ipahayag ang inyong salita sa amin, Panginoon ko. Pagpalain mo po ang bawat isa dito, Panginoon ko. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat dahil sa pangalan mo, in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Salamat po. Ako merong may kukunin ako.